Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit may kaguluhan, may kahirapan, may karahasan, bakit may mga pagtatalo at sakitan na humahantong sa paghihiwalay at kuminsan sa pagpatay? Alam niyo rin po ba kung bakit walang kaayusan ang lahat ng bagay? Iisa lang po ang sagot diyan: kawalan ng Diyos. Kawalan ng takot sa atin pong Panginoon. Amen. Sa Genesis chapter 1, if you know how to read between the line, makikita niyo po ron, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning. Madalas po kasi nagbabasa lang tayo pero hindi natin naintindihan at inuunawa yung bagay na atin pong binabasa. I'm not saying kayo po ito, pero gusto ko pong naklaro natin yung bagay na ito. In the beginning, pag sinabi pong in the beginning, sa pasimula, kailangan daw po mga kapatid, sa pasimula ng anuman, kailangan make sure na nandun po ang atin pong Diyos. Bakit po mahalaga na nandun ang Diyos? Sapagkat doon po sa susunod, tinan niyo po, na teksto, ang lupa ay walang anyo, walang laman, binabalot ng kadiliman, ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. Tingnan niyo po yung anyo ng atin pong mundo. Sabi ron, walang laman, walang anyo. Ibig sabihin, yung mundo na ito, mga kapatid, wala sa kaayusan at first. Doon sa pasimula, wala sa kaayusan. Paano lamang po naging maayos? Paano lang po naging maayos? Dahil naroon ang Diyos. Siya mismo ang umayos ng mga bagay na wala po sa ayos. Hindi ko na po i-detalye, mga kapatid, sapagkat napakahaba nito. Amen po. Siya yung naglagay ng laman. Nilagyan ng isda, nilagyan ng ibon, nilagyan ng halaman para magkaroon po ng anyo. Gumanda sa paningin. Kaya sabi ng Panginoon, it was good, mga kapatid. Meaning, kapag naroon ang Panginoon, anuman daw pong bagay na nakikita natin na parang wala sa ayos at kaayusan, meron po tayong pag-asa na makikita na maiaayos ng Diyos yung bagay na hindi natin kayang ayusin sa sarili po natin. Amen po ba? Kaya mahalaga na lagi pong naroon ang Diyos. Huwag po nating aalisin sa equation ang Panginoon sa lahat po ng bagay. And I'm so happy to know na kayo pong halos lahat na narito, kaya nyo ginagawa ito kasi I do believe meron kayong Diyos. Amen. Mahal nyo Diyos. Amen. Ayaw nyo rin na mawala ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Kaya patuloy nyong ginagawa ang bagay na ito. Pero alam nyo mga kapatid, manatili lang kayo doon. Kung hindi man nangyayari pa, yung bagay na ine-expect nyo, sa bagay na ginagawa ninyo na paglilingkod sa Diyos, just hang on. Darating po isang araw, magkakaroon ka rin po ng breakthrough sa buhay mo. Amen? Mararanasan mo rin yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nagmamahal sa Diyos. Pero napakahalaga nung binabanggit ko sa inyo, sapagkat tingnan niyo po, even in Isaiah 55, inyong hanapin ang Panginoon. Ba't kaya sinasabi sa ating inyong hanapin ang Panginoon? Ganun lang ba ito o merong nasa likod nito? Hindi ko kasi nagsasalita ang Panginoon, neither nagsasalita yung pong sasabihin na salita ng Panginoon, yung bagay na ito, inyong hanapin ang Panginoon. Bakit kailangan nating hanapin? Sapagkat sa Diyos natin matatagpuan yung bagay na hindi kayang ibigay ng sino man sa atin. Do you agree with that? Kaya minsan namamali lang po tayo ng pinaprioritize sa buhay. Namamali lang po tayo ng hinahanap kung sino pa talaga ang dapat po nating unang hanapin sa atin pong mga buhay. Ito po sabi niya, hanapin nyo. Pero ito po, isa rin pong pag-usap, Deuteronomy 8. Tingnan nyo nakalagay. Kung kayo namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami na ring natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh. Huwag niyong kakalimutan si Yahweh.
Hanapin ninyo ang Diyos. In the beginning, God. Kapag marunong kayong magsusun-susun ng mga salita, iisa lang po ang itinadrive nito sa atin. Ipinakikita nito na napakahalaga ng Diyos sa buhay ng bawat isa na kanyang mga nilikha bilang tayo. Amen? Anyway, yun po yung gusto kong makita ninyo. Ang title po ng message natin ay pinamagatan ko pong, ayan, meron pa pala isa. Meron pa yan. Ngunit hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito. Lahat ng bagay na ito. Okay? Sunod-sunod yun. Okay? In the beginning, God, sa pasimula, Diyos. Hanapin niyo ang Diyos. Huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Ito po, pag sumakitan ninyo na pagharian muna kayo. And then what is the promise? What is the promise? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba kung ano po nakapalaman doon at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo? Secondarily na lang po mga kapatid, yung bagay na hinahangad natin sa buhay na ito. Pero kapag nakuha natin muna yung pong dapat nating unahin, kasunod po yung mga bagay na idadagdag po niya sa atin. Do you know that? Pwede rin ho akong magsabi sa inyo na personally, andyan ang misis ko somewhere, I don't know where she is. Okay? Meron po kasing, meron kang katibayan eh. Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo pa napapatunayan sa sarili mo na totoo. Tama po ba? Kasi kasinungalingan ang magsalita ka ng isang bagay na hindi mo nararanasan. Kaya po ako ganito ka-bold na sabihin po sa inyo na kapag inuna po ninyong ang Diyos, hindi lamang po niya babaguhin ang buhay ninyo, yung pagkatao, what I mean, kundi even po yung estado ng buhay. Pilit na iaangat kayo ng Diyos sa estado ng buhay dahil yun po ang layunin ng Panginoon. Amen. I came to give you life and have it more abundantly. And I personally testify yung mga bagay na ito. Hindi ko naman sinasabing napakayaman ko na. Kayabangan naman po yung kapag sinabi kong ganon. Pero hindi ko kasi kasaganaan lang ang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Na pwede ho nating maipagmalaki. Lord, marami akong hinahanap. Isa yon sa binabanggit mo, kasaganaan. Pero hindi lamang po nakapaloob doon sa kasaganaan yung bagay na akin pong hinahanap na kaya rin niyang ibigay kung talagang uunahin natin ang Panginoon. And here is the title of our message. Unahin mo ang Diyos. As simple as that. Anong mensahe ang gusto niyong marinig? More than dun sa pinakamahalagang bagay. Kasi marami po tayong pwedeng pag-usapan. Pero kung mamimiss po natin yung pinaka-importanting bagay, which is yung po, ang atin pong Diyos, wala rin pong saysay, anuman po ang atin pong pag-usapan ngayon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, unahin mo ang Diyos. Again, for the second time, unahin mo. Alam mo kung bakit? Sapagkat kapag ang Diyos ang inuna mo, ang Diyos, ikaw din ang uunahin. Amen? Hindi ho natin pwedeng, ano ba salita yung higitan. Hindi ho natin pwedeng higitan ng Diyos sa bagay na pwede niyang gawin sa atin. Naniniwala ba kayo ron? Kung ano yung bagay, tinan niyo sabi ng Panginoon, mahal ko ang sinumang nagmamahal sa akin. Tapat ako sa sinumang tapat. Hindi na kita? Kung ano ka sa Diyos, ganun din ang Diyos sa iyo.
Pag naramdaman ng Diyos yung pagmamahal mo, ipaparamdam din ng Diyos yung pagmamahal niya sa iyo. Kapag naramdaman ng Diyos na siya ang inuuna mo, mararamdaman mo rin sa buhay mo, ikaw ang uunahin niya. Ganun po ang Panginoon, mga kapatid. At yan nga po, kaya ko sineshare sa inyo. Hindi ako tumatayo rito ng ganito lang. Kasi nararanasan namin. Nararanasan ko. At hindi ko naman kailangan sabihin kahit kanino. At ipagyabang ko ano yung bagay na nararanasan ko. Pero alam niyo ng Diyos. At kaya ko po ito sinasabi sa inyo, proven. Proven kapag nuna mo ang Diyos. Maraming magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sapagkat ang Diyos mayroong plano sa bawat isa sa atin. Amen? Alam ko may plano ka rin para sa sarili mo. Pero hindi higit yung plano mo more than sa plano na inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo bang nagyegera ng Cambodia at Thailand? Kapatid, pasimula pa lang yan. Pasimula pa lang mga mangyayari. Okay? Pero nandyan na at the doorpost ng atin pong mga pintuan, in any given time, pwede nang dumating ang Panginoon. Ang mahalaga, hindi na sayang yung buhay natin, na nabuhay tayo sa mundong ito, pero hindi napunta lang sa wala. Lahat tayo ay nagsilbi at naglingkod sa Panginoon. Amen? Nung ngahon Sunday, nasabi ko sa kanila, kung magsimula na ako na yan at malapit nang dumating ang Panginoon at irarapture na tayo ng Diyos. Kaya irarapture na tayo. Sino rito mga kapatid na sa rapture ninyo, dala nyo yung title ng mga lupa ninyo? Ala na eh. Dala nyo yung libreta ng mga bangko nyo? Wala na eh. Ano ibig ko sabihin? Ang lahat po ng yun ay mawawala na ng silbi. Kasi ang pinaka-importante sa atin ay yung makasama natin ang Diyos. Amen. And aside from that, wala na hong saysay. Wala na saysay. Kung mangyayari po yung bagay na yon, wala na saysay. Kahit anuman yung naipundar ko, kahit anuman yung masabi ko, naitabi ko, kahit ako pa yung pinakamarami na nailagay sa bangko, oras na dumating yung time na yon, na tayo po'y kinuha ng Panginoon, ala na hong saysay yan. At pwede ko nang ihabilin sa inyo kung may iiwan kayo. Kayo na bahala, kunin nyo. Tama po? Eh, sino rito ang payag na maiwan? O, wala namang papayag, di ba? So, kanya-kanya tayo. Amen. O, ngayon, ituloy natin yung basa. So, unahin natin ang Diyos. Okay, tell me, ano yung ipinag-aalala ninyo? Sa buhay, kawalan, kahirapan, kakapusan? Kasi marami tayong inaalala eh. Minsan nga, hindi tayo nakapokus eh. Bakit? Kasi iniisip natin, kamukha nito, pwedeng narito katawan mo, pero yung iniisip mo mamaya, wala pa kayong pansaing. Tama? Hindi nyo alam kung anong ulam. Maraming tumatakbo sa isip. Pero tingnan nyo sabi ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sa inyong buhay. Kung ano inyong kakainin, kung ano ang inyong inumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain? May isang Diyos na nagsasabi, huwag kang mabalisa. Kaya huwag kayong mabalisa nang magsasabing anong aming kakainin, o anong aming iinumin, o ang aming susuot. Batid ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo ba maganda rito? Hindi ko sinasabing hindi tayo nakakaranas ng kakapusan at kawalan. Lahat tayo somehow dumaan sa ganyan. Amen. At yung iba sa atin ay nandoon pa rin sa ganung sitwasyon. Pero alam niyo ba kung ano maganda rito? Na meron kang Diyos. Yan ang sinasabi ko eh. Ano man ang sitwasyon mo, ano man yung kalagayan mo, dapat firm ka na sabihin mo, mayroong akong Diyos na nakakaalam ng lahat ng pangangailangan ko. Yun ang bottom line dito, kapatid eh.
mabigat kung walang nakakaalam. Subukan ninyo. Yung may pinagdadaanan ka pero walang nakakaalam. Mabigat yan at wala ka namang mapagsabihan kung ano ang iyong nararanasan. Pero kung may alam ka na nakakaalam ng pinagdadaanan mo at yung pong nakakaalam ay may kakayahan para tulungan ka sa sitwasyon mo, yun po yung blessing. Bakit? Dahil meron kang Diyos na alam mo na hindi ka pababayaan kapag dumating ka sa ganong sitwasyon. Amen? O ipuprove ko sa inyo na nakikita at alam ng inyong Ama na nasa langit, ha? Take note, alam ng inyong Ama. Who is your Father? Sino Ama nyo? Sino Ama nyo na nasa langit? Si Lord, amen. May Ama ba kayo sa langit? Alam ba ng Ama nyo sitwasyon nyo? O, tingnan natin, Exodus. Nakita kong labis na pinahirapan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis. Narinig ko ang kanilang daing. Tatlo yan. Nakita, narinig, alam. O ngayon, anong sitwasyon mo? Ano yung sitwasyon mo na kapag dumaing ka, hindi ka niya maririnig? Ano yung bagay na nangyayari sa iyo na hindi niya alam? At ano yung pinagdadaanan mo na hindi niya nakikita? In that sense, ano ginawa niya? Bumaba ako upang sila'y kung nagawa ito ng Panginoon sa kanila, sa tingin nyo, hindi kaya kayang gawin din ito ng Diyos sa atin? Knowing na tayo'y mga anak din ng Panginoon. Ito word, kay liit ng pananampalataya natin. Kapag hindi ho natin kayang panghawakan yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos, na alam niya, nakikita niya, nakikita niya, naririnig niya yung mga bagay na atin pong pinagdadaanan. Wala ba siyang pwedeng gawin? Sinong isang ama sa natural na nakikita niya na nagdurus ang kanyang anak at may kakayahan siya bilang isang ama na hayaan niya yung anak niya na hindi niya tutulungan? Eh kung ikaw sa natural na ama na may limitasyon ang kakayahan pero hindi mo magawa na hindi sa tulungan at damayan, kapatid, huwag mong maliitin ang Diyos. At ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay ka pa, you're kicking and alive dahil naging mabuti ang Diyos sa iyo. Nakikita ka ng Panginoon. Amen. Kung hindi tayo sinasamahan ng Diyos, probably hindi nyo nararamdaman. Hindi nyo nakikita ng physical eyes ninyo. Hindi nyo naririnig audibly na may nagsasalita ng ganito. Pero kapatid, alam nating lahat na kung hindi ang Diyos ang sasama sa atin, marami na po sa atin ngayong napahamak. Marami na pong hindi magagandang bagay ang nangyari sa atin. Bakit? Kasi nga ho, wala po ron ang Diyos. Now, as I have said, ano ba yung higit yung kailangan na hindi kayang ibigay ng Panginoon? Name it. Kasi minsan nakapokus lang tayo sa isa, kaginhawaan, lalo na sa pinansyal na aspeto. Pero alam nyo bang hindi lang iyon ang pwedeng ibigay ng Diyos? O eto, meron akong ilan na isinulat. Ayan. Subalit alalahanin niyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang ako si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka? Anong ibig sabihin nito? Ha? Hindi mo malinaw ito sa'yo? Na kung sakali man na sinasabi mo, nag-aalala ka, balisa ka, hindi mo alam kung saan kukuha. Ito sabi ng Diyos, ha? Alalahanin niyong si Yahweh ang inyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas. Sino nagbigay ng lakas? May kakayahan siya? Ano pa yung pangalawa? Ako si Yahweh na iyong Diyos, tuturuan kita. May magtuturo sa iyo kung paano
umunlad. Kaya lang hindi nga po nangyayari yun. Kasi nga, hindi natin inuuna ang Diyos. Hindi ko po sinasabing ganun kayo ha. Pero pwede ko kasing naglilingkod tayong lahat. Pero tiyakin din po ninyo yung motibo ninyo kung ba't naglilingkod kayo. Sapagkat kung tama po ang motibo ng paglilingkod natin, I doubt na hindi mangyayari yung mga pangako ng Diyos na binabasa natin at pinag-uusapan natin. Siya yung Diyos na magbibigay sa atin ng kaginhawahan. Siya ang nagtuturo sa atin kung paano tayo umunlad. And then, ito pa, isa kasunod. Ayan, tingnan nyo kapatid. Ako'y si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man. Iyon yung promise. Pero ba't hindi nangyari? Ano yung kasunod? Kita nyo na kapatid. Mayroong provision ng Diyos. Sabi niya, tuturuan kita kung paano ka umunlad. Amen? Pero ano sinabi ng Diyos? Hindi mo naman sinunod eh. Kasi kung sinunod mo, mangyayari yung pong sinabi ko. Kasi ako magtuturo sa iyo eh. Pero ang problema, ito, kung sinunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana sunod-sunod. Parang dating ng alon ang dalang. Nasaan yung susi? Kahit may instruction ng Panginoon, kahit may pangako ang Panginoon, na tayo po'y pagpapalain ng Diyos, pero meron po siyang nire-require sa atin na dapat po natin gawin at sundin. At kung hindi natin kaya yung gawin at sundin, mawawalan po ng saysay ano man yung sinabi niya sa atin, kahit siya'y Diyos. Amen? Masarap po ang guminhawa sa buhay. Amen? Pero may kalaki po yung responsibilidad. Yung mahirap, walang lalapit para manghingi. Sinong malakas ang loob na mahirap na hihingan mo pa? Wala. Pero yung meron, may lumalapit. Tama? Sapagkat alam nila na mayroong kakayahang magbigay. Amen? O ano gusto ninyo? Yung walang lumalapit o may lumalapit? Pero nakahanda ba kayo? Hindi, totoo po yun. Kasi may kalakip na responsibilidad. Gusto kong yumaman o ngayon, take the consequence. Bakit? Kasi mayroong pong tendency na talagang pupuntahan ka. At nakahanda ka ba na dumamay sa mga tao na lumalapit sa iyo dahil alam na meron ka? Nakahanda ka. Ngayon kung hindi, huwag mo asang yayaman ka. Kasi hindi ka nakahanda eh. Tama pa? Sino gusto rito yumaman? Taas kamay, taas kamay. Kita nyo? Napakaraming may gusto, amen? Maraming may gusto. Pero sino rito ang gustong magbigay kapag kami nanghihingi? Marami pa rin. Marami pa rin. Pero alam nyo ba, word? Alam nyo kung sino bless? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Tama? Tama? Kung puposisyon kayo, saan? Sa nanghihingi o doon sa nagbibigay? Kaya wag na kayong manghihingi. Magbigay kayo. Amen? Kasi gusto nyo pumosisyon saan? Kasi may promise ang Lord, you will be the head and not the tail. You will be above and not beneath. Hindi ka raw manghihiram. Ikaw ang magpapahiram. Saan nyo gusto? Tingnan nyo kung may nakahanda talaga. Amen? Kaya po, nasa pagsunod. Nagkakaintindihan tayo? Gusto mo na may magandang bagay na mangyari sa iyo, pero hindi mo kayang sundin yung instruction ng Diyos para mangyari at maganap yung hinihingi mo. Eto na. Sige na. Tuloy na natin. Ayan. Ito yung isa
sa mas kailangan natin. Higit sa kaginhawahan. Tama? Sino rito, kapatid, ang hindi makatulog minsan? Alam nyo minsan, kapatid, sa atin pong mga kalagayan, nararamdaman, marami tayong inaalala, minsan hindi tayo makatulog. Amen? Ano na lang yung hinahangad mo kahit minsan? Sabihin natin, Lord, gusto ko ng peace of mind. Gusto ko ng kapayapaan. Sino nagbibigay nun? Tingnan nyo kung ano ino-offer niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking. Walang pwedeng magbigay nun. Kaya kung hindi ang Diyos ang uunahin mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, anumang bagay na kailangan mo, wala hong makapagbibigay na dito. Sabi nung kanina sa una natin, kailangan mo ng yaman, kaya niyang ibigay. Kailangan mo ng kapayapaan, kaya niya ring ibigay. Tingnan niyo yung word, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Meron din palang ibinibigay sa sanlibutan. Amen? Pero hindi katulad. Alam niyo ba kung ino-offer na sanlibutan na kapayapaan? Pansamantala. Pag naresolbahan pag ngayon naresolbahan, kung ano man yung nagdadala sa iyo ng kabalisahan, nabigyan ito ng solusyon, papayapa ka for a while. Pero hindi ho yun everlasting. Pero yung kapayapaan ay binibigay ng Panginoon, that is eternal, kapatid. Amen? Amen? My peace I give unto you. Hindi po ito yung RIP ha, yung rest in peace ha. Kasi baka ho, kaya hindi kayo mo-oo eh. Akala nyo yung kapayapaang binabanggit dito, yung mamamatay ka na eh. Hindi po, ha? Yes, kapayapaan. Pangalawa, 4 lang yan o 5. Pangalawa, kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na ano? At kayo, inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. At kayo'y pagpapahingahin ko. So, sinong may kakayang magbigay para tayo makapagpahinga? Ang Diyos pa rin. Lahat ng yan, very basic. Nabasa nyo na, narinig nyo na. So ano pa? Kagalakan. Ang mga bagay na ito, sinasabi ko sa inyo, upang ang aking kagalakan. Kita nyo? Higit yung kagalakan na pwedeng ibigay ng Diyos. Kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Kanino ko pa pinagmamasdan hindi gumingiti? Alang galak. Tingnan mo, tingnan mo. Diba? Alam niyo ba mga kapatid, na napakahirap, isa ho, para daw maaga tayong mamatay, yung hindi ho kayong masaya. Opo, sa Biblia, meron yan sa Kawikaan, ang taong masiyahin, humahaba ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo, dahil malungkot, malapit na yan. Kapatid, kung may pagkakataon kang sumaya, do it. Amen. Isang bagay na hindi pwedeng alisin sa'yo, yung ikaw ay may galak sa puso. When I say galak, yung masaya ka sa lahat ng bagay na ginagawa. Tama po ba mga kapatid? At yung galak na yan, walang pwedeng umagaw niya. Kasi Diyos lang ang pwedeng magbigay. Pero wag naman po yung tawa na kayo ng tawa at hindi na humihinto. At may nagtatanong sa inyo, ba't nagagalak ka? Sasabihin nyo, tinuro ba't hindi ka humihinto? Ibig sabihin nun, mga kapatid, may tama ka na. Amen? Hindi kapatid, kailangan po, encourage yourself. Hindi ho lahat ng pangyayari sa buhay natin, pleasing, nakakatuwa, hindi lahat. Maraming malulungkot na bagay ang nararanasan natin, amen? Pero having that privilege, na kung sakali na binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, na maggalak, huwag mo sayangin yung pagkakataon. Na yung araw na yun, yung oras na yun, nagawa mong magalak. Dahil hindi mo alam kung anong pwedeng dumating mamaya. At kung doon sa kagalakan na yun na mismo, at merong hindi magandang dumating sa buhay mo,
hindi mo na nagawang magalak dahil na mismo yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kagalakan, aking kagalakan, ibinibigay ko sa inyo. Ano man ang sitwasyon ng buhay, mga kapatid, mga nanay, alam ko, hindi ganun kadali ang buhay. Mga tatay na narito, pero wag niyong pabigatin ang isang mabigat ng sitwasyon. Kung may magagawa kayo na ito'y pagkaanin, hindi ba yun? Kanta ni Freddy Aguilar? Tawanan mo. Tawanan mo. Tama ba yun? Yun, laki ng pagsubok, may tawa ka ng tawa. Merong nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, tawa ka ng tawa. Kapatid, eto, kapag ba ikaw ay nagmaktol at umiyak ng umiyak, mababago mo sitwasyon mo? Ay, hindi pala. Bishop, sige, kapag ba naman kami tumawa, mababago rin ba sitwasyon namin? Hindi rin. Ano advantage nun? Kahit papano nakuha mong sumaya. Pares din pala. Pares lang. Kahit papano, nakaramdam ka ng kagaanan sa sitwasyon na iyong pinagdadaanan. And then, finally, ayan. Sinabi ni Yahweh, padadalang kita ng walang. Ngayon, magsabi kayo sa akin, ano yung bagay na kailangan ninyo na hindi kayang ibigay ng atin pong Panginoon? Kaya yun po ang tinuturo ko sa inyo ngayon. Oras na unahin nyo ang Diyos. Ano mang pong bagay na wala sa atin, makukuha natin kasi siya lang ang may kakayahang magbigay. At ito yung pinakahigit, mga kapatid. At uli, sa atin pong pinag-uusapan. Ako ang iyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumutihan yung buhok at kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan niyo ako itutulad? Kapatid, sabi ng Panginoon, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo'y ingatan o iligtas at tulungan. So mga kapatid, secure tayo? Secure? Bakit? Kasi mismo ang Diyos ang nagsabi nito. Tungkulin ko na iligtas ka. Tungkulin ko na ingatan ka. Tungkulin ko. So hindi ba niya gagampanan yung tungkulin niya? Hindi ba niya ginagampanan yung tungkulin niya? Ginagampanan niya. Eto ngayon, para sa atin pong pagtatapos. Ang Diyos, ginagampanan niya yung tungkulin niya sa atin. Pero ikaw, ginagampanan mo ba yung tungkulin mo para sa Kanya? Gusto mo ng bagay mula sa Diyos, pero ang Diyos walang makuha mula sa iyo. Amen, mga kapatid? And here is our conclusion. Tingnan nyo, yung pong ayokong baliwalain ninyo kung anong kakayahan meron po yung Diyos na binabanggit ko. Okay? Tingnan nyo lang. Kasi dyan tayo nagkakaroon ng nagkang problema. Hindi ninyo alam whom you are dealing with. Sino ba yung Diyos na ito? Anong kakayahan meron siya? Ito po. Ikaw, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa digdig ng mga patay. Maaari ring buhayin muli. Tama? Yung pong nasa ilalim, maaari mo kaming payamanin o pahirapin. Maaaring ibaba o itaas. Verse 8. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Now, mga kapatid, tell me, ano yung hindi kayang gawin ng Diyos? Sabi niya, kaya kanyang itaas,
Kaya kanyang buhayin. Kaya kanyang patayin. Kaya kanyang payamanin. Pwedeng mangyari ganito. Mahirap ka ngayon, pwede kanyang payamanin. Mayaman ka ngayon, pwede kang paghirap. Nasa kamay ng Diyos. Nasa kapangyarihan ng Panginoon. Nasa kanyang pagpapasya. Kahit daw ang pinakadusta, kahit ng hampas lupa, kaya niyang bigyan ng karangalan. Ba't ko po ito sinasabi sa inyo? Yun yung namimiss natin. Hindi kasi natin totally kilala kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kung ano yung kakayahan niya na pwede niyang gawin. Kaya ka pala niyang itaas eh. Kaya ka pala niya paginawahin eh. Nasa kanyang mga kamay. So ngayon, ba't hindi nangyayari, Bishop? Yung bagay na sinasabi mo, maghintay ka lang. Hindi pa ito yung time mo. Pero tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magtiwala sa ating Panginoon kung ano ang kakayahan niya na pwedeng gawin sa bawat isa sa atin. Amen ba mga kapatid? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Sabihin mo sa katabi mo, matuto ka lang maghintay. Parating na ka mo, parating na. Kapatid, yung pong deklarasyon na binabanggit ko sa inyo, kapag hindi ninyo sinamahan ng pananampalataya, I don't think mangyayari yan sa inyo. Meron kasing kapangyarihan sa declaration. I declare and decree na lahat po kayo ay makaranas ng kaginawaan sa buhay. Say amen. Amen. Posible ba ito sa Diyos? Hindi. Naglilingkod kayo sa Diyos eh. Anak kayo ng Diyos. May pangako siya. Pangawakan ninyo. Pero mga kapatid, eto, hindi kasi pwede, mga kapatid, na nandun na tayo sa promised land, na hindi tayo dumaan sa process. You have to undergo the true process before you get to the promised land. Yung proseso po ang mabigat. Isipin nyo, sa wilderness. Kaya nga yung mga Egypt, ano po ang sinabi nila? Gusto na nilang bumalik saan? Ay, yung mga Israelita, gusto nilang bumalik sa Egypt. Bakit? Sapagkat hindi nila kinakaya yung process. Pero gusto nila ng promise. Sino gusto ng promise ni Lord? O dadaan tayong lahat sa process. Amen? At matuto tayong maghintay dun sa process. So anong gusto ko sabihin at iiwanan sa inyo? Kapatid, matuto ka lang maghintay. Tapusin mo yung process at makukuha mo yung promise. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat tumayo.